What's up guys? Kumusta? Welcome sa aking journey of becoming a full-time trader. Okay, it's been I think 3 days. I think it's been 3 days or 4 days I didn't upload sa video ko, no? Kasi na-busy tayo guys. So na-busy tayo sa Ramadan and at the same time sa Eid. So wala ko masyadong, alam mo yun, mayroon namang time pero konti lang. Ngayon guys, I'm still doing the same, but in the past few days naisip ko na why not na hindi na mag real account na lang ako. So I'm looking for a broker na pwede kong gamitin. Pwede akong tawag dito, open ng ng account, real account, para ma-connect ko siya sa TradingView. Kasi guys, I think it's more way better kasi alam ko na mag-trade na mag-practice ko sa real account. Kasi yung demo kasi, yes, it's very important na mag-demo ka muna to practice your skills, kung paano ka mag-entry, kung paano ka mag-execute, di ba? And ano ba yung pinapasok mo na tawag dito na career? Okay? Kasi maraming na pwede mong i-trade, ang futures, ang options, ang forex trading, ang crypto. So it's up to you kung saan ka tawag dito komportable. And now I am thinking to open a real account para doon ko na siya mo-practice yung strategy na kumbaga sinimulan ko. Kasi matagal na ako nagde-trade, marunong na naman ako. So I think mas maganda kung doon ko sa real account kasi I think madidisiplina ko na maigi yung sarili ko. Kasi sa demo kasi guys, which is okay naman siya, but pagdating kasi sa real account, maiiba talaga. Iba ang demo pagdating sa real market na. I mean real account. Okay? So yung practice mo doon sa demo account, pwedeng pagdating sa real account is medyo magbago. Kasi na yun kumbaga totoong market na yun, totoong galawan na yun Kasi yung demo kasi data na yun, kumbaga gamit, kumbaga data na siya. Yung iba doon is nakalipas na. Kasi yung candlestick na pina-follow natin, yun data na lang yun okay? Kumbaga guide na lang natin yun. So I'll be updating you guys if tawag dito makakuha ako ng broker na pang real account na ma-connect ko sa TradingView. Kasi meron akong tawag dito, meron na akong real account sa FBS, but hindi ko siya ma-connect sa TradingView kasi hindi siya kumbaga hindi siya suggested broker ng TradingView. So lagay ko nga tayo dito guys, medyo nangangalay yung kamay ko. Ayan. So yan guys, kumbaga parang mas challenging siyang gawin for me, na parang nakakaano naman na nagsasalita ako nandiyan guys. Let's take kung saan ko ba kayo pwedeng ilagay. Nangangalay kasi yung kamay ko guys, kasi ngayong araw nagkarwas ako ng 4 na sasakyan. Okay? Ayan. Okay na dito sa part na to. Ay! Sorry. Sorry guys. Ayan. So 4 na sasakyan yung tawag dito. Kinarwash ko ngayon. So medyo alam mo, nakakapagod din. Puyat, pagod yung nangyari ngayong Ramadan. Wala tayong magagawa because we are working here. So for me, sa pagtitrade
marami kang pwedeng gawin. I suggest na mag-demo ka, practice the skills of entry, execute kung ano ba yung forex trading, kung ano bang pairs yung komportable kang i-trades, and yung setup mo ba pwedeng gamitin sa crypto, sa futures, or sa options. So I'll be starting $1 sa real account, and ayun, every day we will just entry a trade na mag-end lang siya ng day. And then sometimes nga hindi siya nag-end ng days kasi automatic, pag hindi pa na-hit yung sinet mo is maabot ng 1 day, 2 days, 3 days. So we don't know, but ang magaling kasi sa real account, we will not, kumbaga, kung ano yung nakaset up ang risk natin sa isang araw, we will just wait it to execute. Like kung matipi siya, it's a good setup. Kung malos naman siya, good setup pa rin, but at least we are putting risk management. So in $100 siguro mag-risk lang tayo ng mga 10 to $15. But I think ang kasi is tawag dito, let's say 3 entry, 0.1, okay, $5 yung isang loss, $5 isang loss, so $15. But the TP is pwedeng 1:1, 1:2, and 1:3. Like 5 to $5 and $5 to $10, and then dalawang is 5 to $15. So kung malos yung 5, kasi nag-retrace yan ibayin lang natin, kasi ang mangyayari kasi nun guys, halimbawa mahit yung first entry, okay, and then sa second biglang nag-retrace, tapos bigla kang na-stop out, so ang talo mo lang is 10 kasi nga nakatipi ka ng 5. So ngayon naman, kung hindi siya ma-TP ay ma-SL, tapos na-TP niya yung dalawa, so meron kang 15, okay. So pag naka 15 ka na, pwede ka nang mag-put ng break even, okay. Kung ano yung sinet mo na risk amount, yun din ang matatalo sa'yo. But at least I think hindi ko lang sure yung even So ngayon, pag nakuha mo yung tatlo, 5, 10, 15, so meron kang 5, 30, okay. So 5, 10, 15, meron kang 30. Ang nire-risk mo lang doon is 15. So depends kung ano yung magiging setup natin, but I am talaga sa pag-entry kung saan mga mga talagang yung probability na entry na talagang matitipi natin. Kasi mahirap yung mag-entry ka lang na mag-entry basta. So ang natin is mag-entry ako by London session. But if there's kung may magandang lumabas yung setup natin, maganda yung yung market, tapos nakita natin na pwede tayong mag-entry, why not? And I am planning also to have a swing, long kumbaga entry. Hindi siya ang day kasi is intraday, pag matatapos lang siya ng isang araw. So yung scalping naman, minuto or segundo, yun i-execute na nila yun. And then yung swing trader naman is isang linggo, yung buwan. So yun ang mga swing trader, mag-entry siya ng halimbawa Monday, tapusin niya ng Friday. So
Ganun guys. And meron akong entry ngayon sa yung capital pala natin sa sa TradingView is nasa 50 plus na, but I don't know now kasi kagabi check ko parang going sa TP. So ayan, kung makikita nyo ngayong araw negative 17, yung 100 naging na lang 33. Hindi nyo ata makita. Ayan, 33 na lang siya, pero running profit yung trade ko ngayon ng 10 or 9 sa BTC. So yun yung idea na naisip ko guys, kasi marunong na din naman ako, and at the same time kasi guys parang feeling ko mas makokontrol ko yung sarili ko when it comes to trading, na kung ano yung sinet up ko yun na talaga yung hindi ko na siya gagalawin. But okay, we will see. I-update ko kayo sa mga gustong matutong mag forex trading dyan. Advice ko lang guys na simulan nyo as soon as possible na pag-aralan yung trading, kasi more on technology na tayo ngayon Kaya alain mo na meron ng mga AI analyst sa pag-trade. Meron ng mga company na magka-copy paste ka lang. So doon ikaw din yung kumbaga dalawa lang din yung binibigay mo dun sa dalawang risk lang naman binibigay mo dun pagka nagka-copy ka. Okay? You don't have the confidence pag halimbawa even mga best traders na yung kinakapihan mo, for sure meron pa rin na SL na mangyayari, kasi nag-join ako sa mga ganyan So pagka sinabi niya copy mo to, hindi lahat panalo. Pinagdaanan ko na yan, hindi lahat panalo. So mas okay siguro na ikaw mismo you take accountability sa pag-trade mo, na wala kang ibang sisisihin. Sabi nila 100% panalo, di ba? So yun yung yun yung idea ko. So it is kung ikaw mismo sa yung sarili na you can naman manage to trade, why not? So by the way, mayroon tayong topic ng nakaraan, di ba? What is forex trading? Forex trading guys, imagine you will go to abroad, you need to change your current money into dollar. Halimbawa peso yung pera mo, tapos yung dollar na gusto mo ay yung magpapapalit ka ng peso into dollar. So kung ano yung halaga nun ngayon, halimbawa 52 yung halaga ng bili mo ng dollar, and then nung umuwi ka ng Pinas, meron kang dollar na naiwan sa yung bulsa. Ngayon yung palitan ng dollar bumaba, okay, naging 50 or 51. Ngayon guys, kung sa market meron kang trade at ang prediction mo is bababa yung dollar, kiklik mo lang yung sell. So ikaw yung nag-exchange ng money. Pagka nag-sell ka, may kikita ka. Pagka nag-buy ka, kikita ka. So ikaw lang kumbaga nagta-transact ng pera. So real account mo yon, prediction mo, okay, meron kang halimbawa dollar, $10. Ngayon ang prediction mo ng dollar is tataas 51, tapos naging 52. So meron kang kita na $1.
So ganun guys ka ano yung forex trading. And sa crypto, sa options, sa futures, I think yung sa crypto halos pareho lang sa atin. Sa ano, yung baga, yung halaga ng crypto, yung halaga ng isang Bitcoin. And then sa futures naman, and stocks pala, pwede kang mag-ano dyan, invest. So marami, as in marami na ako napapanood ngayon ng mga nag-trade. Okay, sa mga nagti-TikTok, marami na nagla-live na ganyan. So ay soon inshallah ako makakapag ano din ako, makakapag tawag dito, makakapag-live tayo. Hinihintay ko lang na ilipat ako ng matanda sa sarili kong kwarto. Sa kwarto ko lang, ako lang mag-isa. Kasi pagka doon, pinapasok talaga ako, nakikita niya naman sa mga videos ko, minsan tinatawag ako or bigla na lang nag-ano. So hindi tayo nakapag-focus. So yun lang guys, I hope you have a wonderful day. I'll be continuing uploading videos again. Update ko pa rin kayo sa journey ko. And as long na saan ako dalhin ng ginagawa ko, kasi ang pinaka gusto ko lang talaga is yung magkaroon ako ng financial and time freedom, na kumbaga etong forex trading na to, it will help me to make it come true. Kasi yung forex trading kasi kahit saan, kung nagbabakasyon ka, meron kang set up, tapos alam mo yun, habang nagbabakasyon ka natipi na pala yung entry mo, kumita ka ng $10,000 or $5,000, $1,000. So napakaganda kasi gumagastos ka, meron na agad kapalit. Yun yung lagi ko ini-imagine sa sa trading, which is you don't have to work hard, you just work wise. Yun yung mayroon mabibigay na lavish life yung yung forex, but it's a discipline talaga. Marami nagpo-forex na yung iba, kung ano yung kita ini-invest agad sa business. So I have a feeling na yung forex trading is malaki yung magiging impact sa buhay ko. Malaki yung may bibigay niya. So I don't stop chasing those. I don't stop believing in those idea of mine. So mas okay pa yung ganun, focusan mo yung sarili mo to build something before focusing into is something na hindi ka naman nagkakaroon talaga ng direction or benefits, or hindi na ibibigay yung talagang hindi satisfaction. Kumbaga yung contentment sa sarili mo, na hindi mo naiisipin yung pera bukas wala na. Hindi mo naisipin na pagod ka magtrabaho ngayon, hindi ka pwedeng tumigil. So gusto kong maranasan yung pagka gising ko ng umaga, hindi ako mag-isip ng ano bang ulamin ko, di ba? I mean iisipin mo yung ulamin mo, but hindi ka na magpo-problema ng pera, na pag ginutom ka, gusto mong nagki-crave ka ng pizza, nagki-crave ka ng pasta, nagki-crave ka ng lechon, you'll buy kasi may pera ka, di ba? O halimbawa, na-miss ko yung yung samgyup sa Korea, sa China, or something sa Hong Kong, di ba? So mabilis ka lang gumawa ng desisyon, kumbaga. So yun guys, hindi siya madali, but if you are aligned on what you are doing sa gusto mong mangyari, I think it's very possible, not I think, it's very possible na mangyari. Kasi lagi kong tinatanong yung sarili ko, why the other people become rich, diba? And pagka rich ka ng tao, na-attract mo na yung mga rich people, diba? Napapansin nyo? Sabi nga nila, kung gusto mong malayaman, kailangan mong sumama sa mga mayayaman. So yun lang guys, yung kalyo ko. Kalyo sa pagmamaneho, tsaka
paglilinis ng sasakyan. Sa Manibela to guys, to. Eh, nababad kanina sa tubig, kaya ayan, lumabas. Ayan. So ayun guys, I'll see you in my next video. Yun lang yung aking chika sa ngayong araw, and we will explore pa more about forex or crypto or futures or stocks, kung ano pa ba yung mga ano mangyayari o magiging kaganapan sa journey ko. I'll be updating you, and if you want to follow my journey, you can just subscribe in my channel. And if you like also what I am saying sa video ko, you can just like or leave a comment kung meron kang opinion or idea na gusto mong itanong. Leave in the comment. Wala namang bayad dyan. So at least we can collaborate, you know. Kung ano yung idea ko, kung ano yung thoughts ko about sa question mo, I can give some opinion or advice ka. Katinang ilong ko, promise. So ayun guys, I will leave you this. Always be grateful. Okay, what you will focus in a day, it will become your day. So focus lang sa mga positive thoughts, okay, and give yourself time to heal. Pagka halimbawa pagod ka, you just need to give your time, okay, to think, meditate or what, you know. Pagka sobra kang sa magulong, maingay, you don't have solitude, yun yung guys na parang burn out ka. So I hope you have a good day, and I'll see you in my next video. God bless.